tanong ko lang po sana ang problema ko sa aking pag-ihi pagkagabi. Kasi nahihirapan po akong umihi pagkagabi. Dati po, nahihirapan lang akong umihi. Tapos ngayon po, naramdaman ko pati po balakang ko sumasakit na rin po. At tanong ko lang po sana kung ano yung pwede kong inumin gamot. Okay. Importante, Sir Eddie, no? Kailangan matukoy natin kung ano ang dahilan kung bakit ka nahihirapan umihi at bakit sumasakit ang puson mo. Sa edad mong yan, ang unang konsiderasyon natin is baka may retention ka. Ibig sabihin, naiipon ang ihi mo sa pantog at dahil dito naiipon siyang matagal, pwedeng mag-cause ng urinary tract infection. Okay, yan ang pinaka-basic natin na karamdaman na pwede nating i-correlate. Kasi pag-uusapan naman natin na may problema ka sa prostata, medyo bata-bata ka pa. Pero meron ring konsiderasyon dyan, no? Ang problema sa prostata naman, sa edad mong 39 or pataas, pwedeng prostatitis, nag-infection. Ito rin sanhi ng pag-iipon ng ihi sa pantog natin. Dulot nito ay pwede tayong magkaroon ng infection. Kaya dapat nating gawin, kaya sumasakit ang puson mo at balakang mo, dapat natin ipasuri, pa-urinalysis ka para makita kung may infection ka, tapos ma-check kung may pus cells or bacteria. Tapos kung gusto natin maging extensive, pwede tayo magpa-ultrasound ng kidney, ureter, and bladder para ma-check natin kung meron kang ibang karamdaman. Kasi ang pananakit ng puson at balakang pwede rin, baka may bato ka, no? Sanhi ng pag may bato, pwede ka rin magkaroon ng paghirap sa pag-ihi, no? So, ang dapat natin gawin, pag-exam tayo, pa-urinalysis, pa-ultrasound, di ba? Bago natin bigyan ng wastong gamot o antibiotic para matukoy rin natin, Sir Eddie, kung may infection ka, may sakit ka sa prostata, kadalasan infection, yung prostatitis na sinasabi natin, o meron ka bato sa bato. Okay, Sir Eddie? Dok, kasi po nung last 2014, June 6, nagpa-akon po ako, nagpatingin po ako sa doktor. Kasi po yung, hindi ko alam po kung anong term ginamit na para po, kasi una po urinalysis, tapos pinunan po ako ng dugo, then hindi ko alam kung culture po o kung chlamydia ang tawag nila. Wala na po silang nakita wala po silang resetang gamot sa akin. Tapos po nung last time, nagpatingin naman ako, ang reseta sa akin, ofloxacin ko ba yun? Parang hindi po ako nagkamali. Pwede po ba inumin ko pa yun? Okay. Yung sinasabi mo kasi walang nakita sa mga resulta, asymptomatic, urinalysis, urine culture, hindi rin natin dapat tumigil sa pag-imbestiga kasi meron ka nararamdaman nahirapan kang So, kailangan may further investigation tayo. Now, kung sinasabi mo yung antibiotic na binigay sa'yo, ininom mo dati, itutuloy mo, wag muna kasi wala ka naman ngayon infection, no? There's no reason na magkaroon, inumin, tutuloy mo siya. Baka bagkus magkakaroon ka ng resistance to the antibiotic, no? Siguro ang gagawin natin kasi is baka pa urodynamic study tayo. Pa-check natin yung pressure ng pantog mo at urethra mo para makita natin bakit nahihirapan kang umihi. So further evaluation na lang gagawin natin, ha? Kung pag lumabay ko sa doktor, ano pong sasabihin ko pong test po tatanong ko po sa kanila. Ano po? Pagka, halimbawa, nagpunta po ako sa urologist po, ano pong sasabihin kong itetest nila sa akin? Urodynamic. Pwede ka pumunta sa clinic ni Kuya o dalawin mo ko. Pwede. Tapos i-examine na lang kita, ha? Para Salamat po, Doc. Alright. Para libre ang consultation mo. Okay, Sir Eddie? Ako, salamat po ng marami. Okay, thank you so much kay Kuya Eddie Serrano. Ayan. At syempre maraming salamat din kay Doc Joseph. Pero bago natin puntahan yung susunod natin na magpapakonsulta, ito legal naman to. Doc Joseph, gusto ko lang itanong, usually ba sa mga lalaki, kailan yung anong age yung start nila na kailangan magpapacheck up sila regularly sa urologist? 40 and above. 40. That is a regular thing, di ba? Kaya sinasabi natin, even yung annual physical, when you are 40 and above, magpa-check ka, that is a complete urological examination. But if you're talking about meron kang simptomas, lalo na sa kalalakihan, 30 plus, meron, minsan nagmamanifest manifestation na, no? Pero itong mga simptomas, Monica, is infection-related.
infection, di ba? Either infection na regular, yung UTI, or infection na dahil sa sexually related, yung mga, alam mo naman, STD, mga ganun. Now, yun ang consider. Pero pag normally, it should be 40 and above, then you get yung prostate mo, yung kidneys mo, tapos yung blood examine mo, para makita natin. Etong 40 and above, kapag walang family history, or Yeah, pag may walang family family, history, mas maaga ba, Dok? Lalo maaga. na. As early Lalo as na ano? pag may cancer, yung hereditary cancer sa family mo, lalo na mga prostate CA. Siguro mga early 30s, you can have yourself checked. There is no boundaries naman eh. Kasi minsan sasabihin nila, Monica, ang aga-aga pa lang, feeling mo na meron ka ng ganun. Pwede na naman pa-check eh. Mas maganda yung maaga, masinop ka, makikita mo, rather than late na. Kasi pag meron malignancy, especially mataas ang tendency, tapos lahat ng risk factor mo, no, external risk factor mo nandyan, pag nagsama-sama yan and you get to have the disease, especially prostatic CA, no, yung sinasabi natin, mahirap kasi yun, hindi naman sa mahirap, pero usually kasi we get the patient on the late stage, yung third and the fourth stage. Usually, kalat na. Oo, di ba? So there is less that we can do, but much that we want to do. Yun ang sinasabi natin. No? Okay. And yearly to, Doc, no? Yearly. Dapat oo, yearly na siyang yes, gagawin. oo, yearly. Okay, sige. Dapat sundin natin yung advice ni Doc. Nakatingin Okay, ako ready na ba ang ating legal? Hindi yearly, pero sometimes